Ngayon, anong status yung dalawa? Pwede kang matulog mo na. Hintay tayo bibigyan natin sila ng 5 seconds. Status. Kayo ba ay friendship? Situationship? Road to forever? Road to the moon? Broom broom? To the moon. To the Anong fireworks mo? Ay, ang ganda ni Beyonce! Kanina ko ba ito katabi? Tingnan na natin. Could you please tell me, anong masasabi mo sa looks mo ngayon? Ang ganda niya! Ang ganda mo ngayon. Kamusta ka, Beyonce? Okay lang. Okay lang. Are you excited ba? Medyo. Oo, makalingap. Excited po si Beyonce. Anong kaganapan ba ngayon? Anong kaganapan? Yan, party. So yun guys, good morning and good afternoon, good evening po sa lahat. No? Ito muli yung lingkod and andito tayo ngayon para bigyan naman po ng reaction. Itong isa na namang kwelang-kwela na interview ng isang magaling na interviewer na walang iba kundi si Miss Charlotte of Cebu. So yan, bigyan naman po natin ng isang palakpak ang Miss Charlotte na ito at napakagaling talaga na. Wala lang, tawa lang kami kahit hindi man nakakatawa. First anniversary. Wow! Congratulations! Natanong po natin yan nung yung pa-dinner, tinanong ko, in-expect mo ba na aabot kayo ng 1 taon? So ulitin natin yan. Paulit-ulit na to, parang klase ba? May pa-review. Teka, Beyonce. Yeah, nice. Umabot tayo. Parang tayo. Umabot kayo ng 1 year? Siguro po. Oo, kasi matatag siya. Siya Yun. naman. Grabe guys, no? So, tinawag ni Viancy na matatag si Edu, kaya sila tumagal at umabot na nga po ng 1 taon, no? Paano nga ba naging matatag itong si Kalingap Edu? Marami pong bagay na pwedeng sabihin kung bakit napakatatag niya. Guys, kung sila ay isang simple lang na magka-tandem or magka-love team, ay bakit nag-i-effort itong nag-i-effort din itong si Kalingap Edu sa paghatid sundo sa napakalayong lugar po ni Viancy po, And normally, hindi naman po nagkukulang si Kalingap Rob. Meron yan sariling driver para sumundo at maghatid ng mga Kalingap Angels kada meron silang tinatawag na shooting. So, bakit nagpe-presenta po itong si Kalingap Edu? No, may mas malalim, di ba? So, yun po, ang isa pa lang yon sa mga pwedeng gamitin or sabihin natin dahilan kung bakit nasabi ni Viancy na matatag. And isa pa, guys, yung pag-enhance ni Kalingap Edu upang maging vocal or para maging mas masalita. Itong si Viancy na talagang binigyan naman po niya ng time and effort talaga, Dahil kung hindi ginawa ni Kalingap Edu yun, maaaring hindi rin sila magtatagal kasi baka ma-board naman po yung mga viewers. So, yun pala, dalawa pa lang yan, guys. At maraming pang iba. And kinilala talaga ni Kalingap Edu kung ano yung mga gustong-gusto ni Viancy. So, ibig sabihin, talagang maraming dahilan kaya naging matatag si Kalingap Edu. Kaya tumagal ang NC po, So, yan guys, kung meron pa akong hindi nabanggit, ay pakidagdagan na lang po sa comment section. So, tuloy mo natin. Wow, matatag. Ganun talaga, no? Kailangan isa sa inyo ang matatag. Pag yung may mahina, kailangan ikaw yung maging strong. Kasi pag mahina yung isa, mahinang isa, wala talaga. Wala na. Mawawasak, totoo yan. Pero sa isang relasyon, pag yung isa mahina, yung isa dapat yung strong, yung maging matatag. Tama. Pag yung isa masaya, yung isa, masaya rin. ano ko malungkot? Masaya din pala. So, totoo po yan. It takes two to tango. Relationship, yung relationship, hindi talaga. Isa lang eh. Dito naman, Oo.
Ay, pwede po kayo mag-usap. Pwede ako matulog muna. No? Grabe. Pwede kayo muna mag-usap-usap dyan. Ha? Usap-usap. So, yung relasyon po, kalingap, mga kalingap. Kayo naman, big deal naman yun ng salitang relasyon. Nakapag-interview lang si Kuya Putput yung relasyon eh, nagalit na ano na kayo, na intriga. Yung relasyon, yung Ay, nako, Ma'am Charlotte. Amo na, yung mga intriga na yan at yan ay isa sa mga nakakatulong para mas makilala ang isang kagaya mo at ni Birador or ni ni Kalingap Tata. Huwag ka na lang mag-react, hayaan mo na lang kasi sabi nga po ay negative or good or bad publicity is still a publicity. So yan. friendship, it's a kind of relationship, di ba? Yes. Oo nga. Big deal sa kanila. Sinabi kong relasyon, sabi nila nadulas. Hindi po ako nadulas. Yung mga bulong po ni Viancy, sa akin lang yun. So kahit pa, 1,000,000 pa yung ibibigay nyo, kulang pa Aba yan. naman, Para sabihin ko yung katotohanan. Gawin nyo ng isang 1,000,000,000, no? Tama ba? Para paghatian namin. Charot. Grabe. So, joke lang mga kalingap, no? Papasayahin natin sila. Kasi itong dalawa, nafe-feel ko, nasa gitna kasi ako eh. Yung spark talaga, parang Yes. parang ako yung nakurente. Yung spark, di ba yan? Ayan guys, parang si Miss Charlotte daw ang nakurente. Yan. So, spark na ito na ganun. Ako man nasa gitna, so ako yung nakukurente. Yan. So, while waiting for their celebration, let's grab the chance na makipagkwentuhan sa kanya. And actually guys, nangyari po itong interview na ito bago pa nag-start yung yung event po ng celebration sa anniversary ng EDSI po, Kaya yung mga ibang maririnig natin dito ay mas matindi yung mga maririnig natin doon sa mismong celebration na. Kumbaga, yung friendship pa lang dito. Pero doon sa nagka-I love you-han na doon eh. Pero panoorin pa rin natin at alamin natin kung may mga bagay-bagay na mapapaamin. Masasabi natin na aaminin itong dalawa. Sa galing naman ng pag-i-interview nitong si Miss Charlotte. So, congrats, Day. Umabot kayo ng isang tuig. Isang taon. Yes. So, ilang years pa ba ang gusto mo para sa EDSI? Tapusin. Ay, grabe. Tapusin na raw ang EDSI, guys. Siguro ang ibig sabihin ni ni Viancy, tapusin na ang love team, gawin ng makatotohanan. Kakastart lang namin mag-interview, tatapusin na niya. Ay, hindi nila narinig. Huwag kang mag-joke dito. Ay, isipin mo, 9% na lang kung bilisan natin. Hindi ko alam. Di mo Ay, alam. grabe. Depende. Okay. But masaya ka ba sa love team mo? Masaya ka? Sobra. Ay, sobra. Malaking tulong ba yung love team na ito? Sobra din. Grabe. Sobra, oo nga. Kasi nga, napag-alaman na natin yan sa interview natin with Kalingap Edo na kamukha tayo? Hindi, kamukha ko si Tata. Huwag kang ganyan. Kamukha ko si Edo, kamukha ko si Tata. Okay? Payag ka ba doon? Payag ka ba yung ate mo makikipag-love team sa Kalingap Partners? Paano siya? Nako, usaping na naman to guys. Usaping biralot tsaka tatalot. Yan. Kuya. Kuya? Ay, Uy, grabe. Congrats sa President Birador. Panig pala sa iyo si Viancy. Nako, palakpakan naman natin. Si Edo kaya. Kanino kaya itong si Kalingap Edo? Kay Birador ba o kay Kalingap Tata? pala to. Ikaw, payag ka? Kanino ka? Kabirador ka din? Ako. Oh! Ayun, guys. So, si Kalingap Edo kay Kalingap Tata. So yan, at least may kanya-kanya silang manok. Maganda yan. Tawa-tawa siya. That's yung machin. Yeah, yun. Macho Papito. Ikaw, Beyonce, mapaalam tayo ka, Beyonce, kasi manok ko to eh. Beyonce, payag ka ba na makipag-love team ako kang Tata? Kung saan ka masaya. Diba? Hindi talaga niya sinabi, payag na payag, kasi kang birador to eh. Tapos ganyan mo mukha mo. Ngayon ko lang nalaman, Viancy, nakampi ka pala kay kay presidente ng Karepa po yan, guys. Presidente po namin sa Karepa. Si Birador, yung tinatawag na tandem nila dati, na Birolot, na ewan ko ba, kung anong dahilan, bakit hindi siya gaanong nag-click
At ito nga, at nabuo naman po yung tatalot na kung saan ay, kasi kasama naman ni, Miss Charlotte of Cebu si Kalingap Tata. Yan. Joke lang na. Pinapasaya lang natin sila because they feel intense. Bakit nga ba nafe-feel intense? Kasi nga umabot sila ng isang taon and everyone is expecting for their love team talaga. Mhm. So, Beyonce, ano expectation mo for this event? Magiging masaya. Memorable joke. Memorable, Kumain of sila. course. Pwede ka mong tumingin sa kanya. Anong expectation mo sa event na ito? Siguro magiging memorable. Yeah, that's true. Kasi Yan. ito yung first year, right? Oo nga. Kahit masama yung panahon, ang importante, hindi po masama ang mukha niya. Ay, grabe, totoo yan. Tama! Ang ganda niya ngayon. So, kahit masama yung panahon, pangit yung mga dumalo sa event niya, ang importante, Eh. maganda si Benzi. Tama ba, Edo? Siyempre. Siyempre, apple of Siyempre, the eye. panig na panig yan. Ganun talaga yun. So, excited din kami. Ngayon, dadako naman tayo kang Edo. Baka isipin nyo si Vian silang kakausapin ko. Nandito naman si Edo. So, Bodyguard lang ako dito. bodyguard ka? Bodyguard Oo lang. nga. Kasi napag-girls talk kami ay. Isama natin si Edo. Mahiya naman tayo. Sila ba love team? Hindi kami ni Beyonce. So, Edo, congratulations! Congrats. Mayos ka dyan. 8% pa lang ako. Bilisan mo. Malulubat na ako. Baka kayo na mag-outro nito. Okay. So, Edo, congratulations dahil umabot kayo ng isang taon. Hindi madali. Ay, sobrang hindi Sobra. madali. Maraming struggles yan. Siyempre, Correct. nanghihina ka sa sa mga may time na ganun. Oo, siyempre, di naman palaging yung emotion mo palaging Oo, nasa peak eh. Tapos, Tama. Totoo yan. ganun talaga. Hindi ka always masaya. Parang ganun. Oo, totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Totoo ba? Oo, totoo yan. Totoo ba? Totoo. Totoo. Sino pa tatanungin natin kung totoo ba yan? Ay, akala ko may tao sa likod. Totoo yan. Of course, pinanghihinaan din na loob yan si Kalingap Edo, guys. Lalo pagka sa mga kanyang mga beneficiaries, no? At hindi naman lingid sa atin lahat na may mga bashers, hindi naman ganun karami, pero may mga bashers sa ibang mga tinutulungan niya. Ewan ko ba kung bakit hindi maintindihan. And ganito na lang, guys. Bigyan nyo na lang ng second chance kung ano man po yung pagkakamali or sa tingin nyo ay mali doon sa sa beneficiary niya na yon. Ang importante para sa akin is makakatulong si Kalingap Edu. Kaya huwag natin iba si Kalingap Edu. Kasi kilala naman natin yung tao na yan, tumutulong lang. At pero may mga nababasa ako, guys, na comment na may nagsasabi na kawawa daw si Beyonce kasi may relasyon daw si Kalingap Edu kay Hindi ko na mabanggitin. Grabe naman yan, guys. Huwag niyo pag-isipan. Hanggat maaari ayoko mag-comment doon. Kaya lang kailangan din natin minsan bigyang linaw itong mga viewers at kung sa tingin nyo ay ayaw nyo talaga sa isang bagay, wag na lang po ninyong panoorin. At para maiwasan na rin po yung mga bad comments na yan. So yun lang po yung aking masasabi. Kung walang sasabihin na maganda, mas magandang manahimik na lang. Yan. Matutulog na kami. So, ayun po mga kalingap. Totoo yan. Sa pag ng relasyon, tama ba? Of course, friendship is a kind of relationship. So, ganitong klaseng love team, kailangan mo talaga i-maintain. And then, hindi sa lahat ng oras, sila po ay masaya, sila ay matatag, sila po ay masipag. May mga pagkakataon na napanghihinaan din sila ng loob. Of course, tao lang yan eh. Ganyan, siyempre di maiwasan. O, diba? Pagka talaga kausap nila na isisiwalat ang katotohanan. Saka, siyempre, mas maganda pagka nasusolve kasi mas nagiging stronger yung band. Yun. True. Wag mong hayaan yung isa na may galit sa'yo. If you really love that person, you must learn how to forgive and how to understand. Relationship. Yan. Totoo yan, guys. Kasi normal din silang tao. Nakaroon din ng tampuhan yan. Imposibleng wala. Kahit naman sino sigurong kahit anong klaseng relasyon yan. Kung pagkakaibigan man, magjowa, mag-asawa, or magkapatid, laging merong laging merong nangyayaring tampuhan. And yun na nga, lalo na sa mga ganito, ang tawag nila sa sarili nila mag-best friend.
Pero sabi naman ni Kalingap Edu, more than best friend. So, kumbaga, mas malalim na yung relationship nila, ano. Basta, walang aminan. Huwag na nating, ano yun, guys. Kapag ka may mga tampuhan, alam niyo bang, yung iba kasi, guys, ang ginagawa, kapag ka may tampuhan sila, nagpapalipas lang sila ng oras, kumbaga, nagpapa-cool down. Kumbaga, parang, ayaw lang nilang salubungin, pero hindi nila pinag-uusapan yung bagay na yun. Kumbaga, hindi nare-resolve. Which is para sa akin ay mali po yun. Kasi sa katagalan, pag paulit-ulit na nangyari yan at hindi nyo pinag-uusapan yung kung ano man naging problema. Naku, darating yung araw, sasabog yan. Kumbaga, maiipon yan paunti-unti. And every time, from time to time, nagkakaroon kayo ng tampuhan, hindi maiwasan na kakalkalin nung isa yung mga naunang mga dahilan ng pagiging tampuhan ninyo. And ang hirap din, guys, no, yung matutulog na lang kayo, tapos andun yung sama ng loob. Kinabukasan, andun pa rin yung kurot ng sama ng loob na yan. So, ganda talaga is open communication. Yan lang po ang masasabi ko. Kung yung ugali mo, mataas yung pride mo, tapos yung isa mainit, tapos ikaw din ganun, no? Ay, sorry, hindi ako love expert na mas pangit din yung buhay pag-ibig ko ay, sige, ikaw yung salita. Parang sa akin na lahat sa salita. Hindi yan sila maniniwala kasi wala pa akong proof. Anong ginagawa mo sa tuwing ikay na panghihinaan ng loob? Panaghihinaan ako, iniisip ko na lang na parang, hindi parang ako na lang magbibigay. Para, saka isipin ko na lang, dito naman tayo para sumuporta sa mga tinutulungan natin. That's Yun. Tulong natin sa kanila. Hindi lang sa kanila. Si Beyonce kasi, yung mga love team natin, beneficiaries yan. Yes. So, laking tulong din sa kanila. That's why ikaw yung nag-a-adjust. Besides na ikaw yung mas matanda at nakakaintindi kang Beyonce as a man. Yeah. Yun talaga ang dapat gawin ng isang lalaki. Intindihin mo yung isang babae. Pero may mga lalaki din na parang pagod na para intindihin yung mga babae. Shout out sa'yo dyan. Sino kaya yun? Iba tayo eh. Ano ka na? Ay, sorry. Actually, mahirap yun, guys. Mahirap para sa isang lalaki din. Pero kailangan gawin mo na kadalasan ikaw lagi yung umiintindi. Pero may mga babae din, guys, na malawak din yung pangunawa. Kumbaga madali ding makaintindi. Kumbaga, hindi ko sinasabing si Viancy or what. Kumbaga, pang kalahatan. So, yun, ganda talaga. Kapag nagkakaunuhan, tumatagal talaga yung relasyon. At sarap po kasi ng pakiramdam kapag smooth lang yung relasyon ninyo eh. Hindi naman kailangan maging mayaman kayo or what. Ang importante, nagkakaintindihan, masaya, and kapag kayo masaya sa inyong relasyon, kasunod na po lahat yan, yung mga pag-asenso. Kasi nakikita ni Lord yan blessed. Kayo ay blessed, so bibigyan niya kayo ng gift. So yun ang aking pagkakaalam at naging experience na rin. Ayan, guys. Sabihin mo nga pag Pinapatinigan ka na dyan. kaya nga, yung mga kota, ganun nga, Ate Charlotte, I am here, no? Ganun. Baka kasi natutulog na yung kaluluwa ko ay. So, nasasabihin mo yung sa mga lalaking napanghinaan ng loob, tapos hinahayaan na yung babae na mag-isa, tapos hinahayaang matulog na may sakit sa damdamin. Yeah, Ganun that's ba? what I'm telling about. Sabi ko ewan ko, di ko rin masasabi talagang kasi nasa kanila naman yung talaga sa lalaki rin. Depende, baka di ka mahal o ganun. Ganun pala, no? Pero Ngayon na pag alam ko na ikaw talaga, habol ka ng habol, wala ka nang palang kailangan mo lang mag-move on ka na lang pagka wala na talagang pake yung lalaki. Okay, ang tanong, paano ba magmahal Shortcut? isang Edu? Yan. Yeah, maganda to, guys. Maganda to. Magandang pakinggan kung paano ba magmahal ang isang Edu. So, bigyan natin na reaction to. Ulitin ko? Siyempre, full effort lagi, no? Yan, Hindi ganda. ako salita, iba yung galaw ko pag sa off-cam, ay bang on-cam ko. Totoo Hindi ako yan. madaldal. Hindi ako masalita ng, ay, mahal kita, ay, ganyan kita, ay, gusto kita, ay. Kailan ka na magsasabi ng mahal kita? Kailan? Siya na lang ang magsasabi. Uy. Ganun pala yun. Ganun yun. So, para sa
tayo, Kasi action ayoko na speaks. nahabol eh. Ayoko lang nahabol. Oo nga, di ka naman aso. Yes. Ako nga. Actually, guys, no, mayroon akong maiko-comment doon sa sinabi ni Kalingap Edo na yun, no, na kapag nagsabi ka ng I love you sa isang babae, which is, nagawa naman po niya yan sa, sa anniversary, nag-I love you siya kay Viancy. Pagka nagsasalita ka raw, open yung pananalita mo, I love you, I like you, or what, para kang humahabol. No, mali po yun. Alamin nyo, ito po research po ninyo na ang mga kababaihan po, ang mga kababaihan, hindi man ito 100%, pero karamihan sa mga babae guys, ay naniniwala sa mga naririnig nila. So, importante na sinasabi mo rin, kahit nag-i-effort ka na through actions, kailangan mo pa rin magsalita, sabihin na mahal mo sila, or importante sila sa buhay mo. Kaya ang babae kasi guys, madaling maniwala sa kanilang naririnig, sa naririnig ng kanilang tenga po, Kasi maraming pangyayari na ito eh. Mag-effort ka ng 1,000,000 beses, pero pag may narinig sila na 1 beses lang din na against sa'yo, naniniwala na kaagad. So, doon ako nag-isip ngayon na ang mga babae pala ay madaling maniwala sa kanilang naririnig. And yung puro actions lang ay parang kulang para sa isang magkarelasyon. Kailangan magkasama pa rin yun. Yung maging open ka rin sa iyong nararamdaman. Sabihin mo, kapag mahal mo isang tao, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Di ba guys? Para sa akin lang yan ewan ko rin sa iba. Kasi kung puro effort ka lang, puro action, para ka na rin naninilbihan yan. Hindi mo sinasabi kung ano yung nararamdaman mo. Yun ay sarili ko pong opinion at wala po akong inaano na iba. Kayo guys, ano bang sarili niyong opinion? Pa-comment na lang. Bulhabol. Pangit Bigla yung tayo gano'n naging eh. aso niya. Ano eh. Oo nga. Pangit yung ikaw ang So, si Mas maganda Edo? yung ikaw na lang piliin. Wow. Bahala na siya. Bahala Narinig na mo siya yun, mag-choose. Iha? Ikaw ba'y nakikinig sa aming Opo. diskusyon? Very good. Si Edo po, siya yung lalaki na action speaks louder than words. Tama ba? Yes. Mm-mm. Alam naman niya yan. Ayun. Sino ba? Sino may alam? Alam naman niya. Sino? Alam mo? Alam mo? Sino ba? Sino ba? Pangalanan mo naman. Uy, dalawa kaming babae dito. Baka mapunta yan sa akin. Charot lang. Sino ba yan? Totoo. Totoo yan. Ganun talaga siya. Si Edu. Anong effort ni Edo ang hindi mo makakalimutan? Yung naramdaman mo na may slide na naman tayo. Yung maramdaman mo na binibigyan ka ng atensyon at pagmamahal. Isang effort lang. Yung talagang tumatak sa isipan mo na, Grabe, amazing dami nating ka. malalaman ngayon, guys, Ano talaga, totoo yung nararamdaman niya. Ano? Hindi ako pinapabayaan gutom gano'n. Ayun. Edo, gutom ako. May pagkain ka dyan? So, ayun po, alam na natin mga kalinga, pag tayo nagugutom, pag nalalive siya, sabihin natin, Edo, food please. So, ayun po, no, ang galing, again na, paulit nga na, dabibing niya ako eh. Ano po, hindi po yun. Ano pa ba yan sa ano niya? Anong paboritong pagkain ni Viancy, Edo? Kasi sabi niya, hindi mo daw siya pinapabayaang gutom. So, ikaw naman yung nagbibigay ng pagkain. Anong palagi niyang kinakain? Ano pa palang kinakain? Basta Jollibee lang nakakain lagi. Magiging endorser to ng Jollibee. Tama talaga sinabi ko kanina. Nako. Tama talaga. Libre endorsement na to. Jollibee, tubig ray libre. Okay. So, Jollibee. So, naalala ko lang guys, yung isang kasabihan, para mas madali daw na mapaibig sa'yo ang isang tao, or kadalasan kasi ginagamit to sa mga lalaki, how to win man's heart is through, sa stomach, kasi ang lapit daw ng stomach sa puso. Pero, rin pala, kumbaga applicable din pala yan sa babae, akala ko sa lalaki lang. Yung, ang ibig sabihin, guys, is yung babae, kapag gusto mo yan sa lalaki, pameriendahin mo na pameriendahin, pakainin mo, at sigurado mapapaibig sa'yo. Kasi magkalapit lang daw yung tiyan, or sikmura, or what, intestine, sa puso. So, magkadikit daw yun. Kasabihan yun, ewan ko kung totoo ba. Pero, mukhang totoo naman, kasi sa life, importante yung pagkain
So, ibig sabihin, pag di kayo nagugutom, wala kayong problema. Di ba? Hindi pala yung paborito ni ano? Paborito ni Beyonce. So yun, ang sarap. Ang sarap na noon. Ang sarap na Jollibee. Uy, free endorsement ka na. Ang sarap pakinggan, mga kalingap, no? Isa po yan. Ano nga ba yung love language? Alam niyo yung love language? Alam mo ba yung love language? Ano ko lang love language? Yes. Yung isang tao talaga, bawat isa sa atin, may ano tayo love language. Ito yung way na ramdam natin na mahal tayo ng isang tao. Katulad ko, yung gusto ko, physical touch. Like holding hands, pag hinahawakan ako ng taong mahal ko, it means, pakiramdam ko, mahal niya ako. Yung mga hugs and sudden kisses, yun yung way na I feel na mahal ako ng isang tao. Yun yung primary, number 1. Yeah. So ikaw, Beyonce, ano ang love language mo? Ito ba physical touch? Words of affirmation? Oy, words of affirmation! Nadali ko talaga, kapatid ko talaga to ay sa dugo. So, Sa dugo. bakit words of affirmation? Ano yung palaging sinasabi ni Edo sa'yo? Bigyan mo ako ng kahit 3 words of affirmation. Number 1. Oh, walang pambihira dito dahil. Bilisan mo. 6%. Ako, dito na natin malalaman guys kung magtutugma nga ba yung sinabi ni Kalingap Edo kanina na hindi siya masalita at puro action lang siya. Dito na natin malalaman. Alam ako, bilisan mo. Number 1, ano yung, ikaw yung tinatanong mo, ano yung words of affirmation? Number 1. Ayaw. Sabihin mo na, share. Yeah, pwede mo ibulong ako na sasabi. Words of affirmation na palaging sinasabi ni Edoy, ito yung mga words na damdam mong pinapahalagahan ka niya. Number 1, ang takaw mo. Charot lang. Tama ba? Number 1. Hintay daw po. Wow, very good. Grabe. Actually guys, open yan. Number 2. Ay, ang lakas ng bulong ni Beyonce. Rinig na rinig ko ay. Yun na lang ate. Ay, secret to. 3 hinihingi ko. Number 2. Ay, first year anniversary niya. Pagbigyan niyo ako. Umayos kayo dyan. Number 2. Yan, game. Ha? Ang takaw mo talaga. Talaga tama talaga. Matakaw ka? Nasabi niya sa'yo? Ah? Oo, ay, napanood ko yung ano nyo. Sabi ni Edo, matakaw ka. Number 3. Si Edo kinikilig mo. Bilisan mo, 5% na lang ako eh. Malapit na itong ma-shoutdown ate mo. Number 3. Lobat na siya, lobat. Tapos nag-interview nito. Bilisan mo naman. Natamaan ako ng ng crush ko. Number 3. Nasabi ba niya sa'yo na maganda ka? Ha? Nasabi niya sa'yo? So, pag sinasabi ni Edo, oy, ang ganda mo ngayon, ano nararamdaman mo? Pakiramdam mo, totoo yan or ano lang? Atik-atik lang? Bola. Bola lang, no? Ay, hindi bola yun. Ayusin nyo naman. So that's it guys. Hindi naman pala puro ano lang. Hindi lang pala puro action. Kagaya na sinabi ni Kalingap Edo kanina, hindi naman pala siya puro talaga action. Kumbaga nagsasalita rin, which is yun din yung pinaliwanag ko kanina. Na kailangan din talaga nating magsalita guys, no? Hindi naman kailangan na mayat maya isasabihin mo na mahal mo siya or maganda yung isang tao or kung ano-ano man na pleasing para sa kanyang pandinig, no? Yun ay kailangan sabihin mo lang kung kailan mo talaga nararamdaman din yung iyong sasabihin. Ayun. So, kumpleto naman pala guys. Hindi lang puro action si Kalingap Edo, pero more on. Siguro yun ang ibig niya sabihin kanina. More on action siya kaysa words. Pero hindi siya puro action. That's what I mean. Ayun. Ayos na. Ano yan, may proof yan. Pag sasabihin niya, maganda ka, ito 1,000. Dapat ganun, no? Ay, grabe. Maganda ka talaga, 2,000. Tama ba? Tama! Si Edo. Ay, mali yan. Binibili mo yung pag-ibig. So, yun guys, no, may kanya-kanya kasi tayo na love language. And ang love language ko kasi, ang love language po kasi is hindi lang hindi lang puro sa galing sa bibig. Meron ding through action. Kaya na lang po ng aking sabihin na nating wifey ko, yung bigla-bigla na lang magpapakandong tapos yayakap. Tapos mararamdaman mo talaga
Kung hindi man siya nagsasalita, pag ginagawa niya yan, ramdam ko na importante ako sa kanya. Yun po yung kanyang love language. So yun guys, kayo po, ano naman po yung sa inyo? Pa-comment naman po para magkaalaman naman po tayo. Yan. Naman. Ano love language ni Edu? Yun lang. Siguro yung mga efforts lang siguro. Yung Ay, gusto ko ganun. Act of service. Ayoko nung ayoko nung madaldal tapos wala silang walang... Baba na ako, Vincent. Daldal ko kasi. Hindi nagagawa ng hindi na po-prove yung You're sinabi. really into action. Hindi naman kailangan sabihin mga bagay na mahalaga. So, yung feeling ng isang babae, makikita mo lang sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Yes, Tama ba? of course. Ang Pero kagaya ng binanggit ko na kanina, no, hindi lahat ng babae ay, kumbaga, mapapaniwala mo through actions. Marami naniniwala dyan, pero may mga babae dyan na kahit naniniwala sa, or nakakaintindi through actions or effort ng isang lalaki, magiging mas masaya sila kung sinasabi mo pa rin ang iyong nararamdaman. Baka naman kasi gusto mo lang tumulong. Hindi mo naman siya mahal. So, hindi niya maintindihan kaano. Sarili kong opinion po yun, guys. ganda. Okay. So, act of service. Ano yung mga aksyon ni Beyonce na nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay mahalaga? Nasa sa'yo yan. Kung 5 ba ang ibibigay mo, 2, 3. Nasa sa'yo na yan. Yung hindi mo makakalimutan, ha? May mga ganun kasi eh. Ano? Minsan, sumama siya sa scout. Yun. Tama yun. Act of service. Bakit mo naramdaman na So, puro act of service po sila, ano? So, talagang ang mga sagot nila, guys, is talagang konektado sa estado po nila, ano? Nasa kalingap talaga sila, guys. Nasa kalingap talaga. So, lalong-lalo na si Kalingap Edu. Kaya, puro ganun yung mga kasagutan niya. Kasi talagang meron talaga siyang pusong paglingap. So, yan. Yan, naintindihan ko na, guys, kung bakit ganun ang kanyang sinasabi. Talagang ang puso niya ay talagang paglingap. Iyon na. pahalagahan ka? Parang yung support sa akin is parang parang yun ang kailangan ko eh. Yung maaasahan. Kasi hindi mo sinong sa huli, kung sinong kasama mo. Okay. Or sinong yung suporta sa'yo ng walang Pag-alinlangan. Oo. Yun talagang Yes, I agree. I agree. parang hindi mo kailangan salita. Si I Edu agree. po, yung primary love language niya, ito po yung way or action na naramdaman niya na mahal siya ng isang tao through act of service. At ang hindi niya makakalimutan ay pag sumasama si Beyonce sa scout, doon niya nararamdaman na pinapahalagahan siya ni Beyonce. Pero may consider nga ba yun na love language? Malaking question po yan. Sa scout ba, ikaw kasi ay kilala sa isa sa mga magigiting na charity vlogger. Ang dami ng taong natulungan mo. So, maaari mo bang isalaysay sa amin yung pagiging scouter mo? Ito ba'y mahirap na trabaho? Kung sa trabaho dati, madali lang. Pero, yung maghanap yung talaga sa panahon lang dito may problema. Mahirap, saka, hindi naman mapagod, pero yung danger na andun kasi, hindi naman palagi safe yung hindi mo alam kung sino lagi makakahalubilo mo sa daan. Ay, totoo. Minsan, pag ako nag-i-scout, liblib pa, mapasok sa gubat, sa di mo alam na area. Medyo nakakatakot, mamaya, kilala ka mamaya, anuhin ka, nakakatakot. Tama yun, guys. At alam niyo, napansin ko yan nung isinama niya minsan or sumama si Viancy sa kanya, sa paglingap. Yung dumaan sila sa matalahib, maputik na lugar. Ang layo po ng pinuntahan nila, At para tulungan yung isang kakilala yata ni Viancy yun. Hindi ko matandaan yung pangalan, guys, yung nakatira sa isang bahay kubo sa gitna ng gubat or bukid. At meron siyang kapatid na lalaki na medyo may diferensya sa pag-iisip at nasabi nga na magulang nila na nananakit. Doon ako medyo natakot at kinabahan sa pagsama ni Viancy, guys Kasi bigla-bigla na nga lang daw Kaya tama yung sinasabi ni Kalingap Edu na maraming dangers. Yan palang
paglalakad nila sa matalahib na lugar. Hindi natin alam kung may mga ano doon, may mga ahas o kaya kung ano man yung mga nandun. And sa putikan naman guys, pwede kang madulas doon at mabagok ang iyong katawan or ulo. And mismo yung mga tao na sinasabi ni Kalinga Pedro, no? Dahil sila nga po sa lugar nila ay mga kilala na, hindi natin alam kung may mga naiinggit dyan or hindi natin alam kung may mga galit sa hindi malaman na dahilan. So, tama yun. Maraming danger. So, tama. Dapat si Biancy, pag sinasama, doon lang sa mga lugar na medyo safe. Yun. Yun bilang scouter. Kasi siyempre, medyo fame na ng konti. Oo, kilala na. Mahirap Tama yun. I-risk yung sarili. Pero pag nagsa-scout ka kasama si Viance, ikaw pa ay komportable? Comfortable. Saka, At safe? Di ko din siya dinidala sa mga alam kong delikadong area. Ah, sa mga okay. dali lang puntahan, Mm-mm. dito lang sa medyo sa sa mga bayan-bayan lang na alam ko. So, ano ang rason na sinasama mo si Viance sa pagsa-scout? Ano yung number one reason mo? Para sa parang mas maano yung samahan, saka mas maano siya, maging makomportable siya sa akin. Saka Makilala ka niya ng lubos. yung kung paano kami magtrabaho at maglingap. Yes. Pero sa totoo lang guys, no, si Biancy, meron ding pusong paglingap yan guys at bago pa nalaman ni na Kuya Vile na may tinutulungan siya, ay nagawa na niya ng ilang beses. Kagaya na lang yung pagtulong niya kina Princess, tsaka yung sinasabi ko kanina na kung saan ay pinuntahan nila ni Kalingap Edo na napakalayo nga po at matalahib at gubat na at may kapatid pang may pagka ng kaunti. So yun. So may pusong paglingap din talaga si Viancy. Siya yung hindi nagsasalita, gumagawa lang. Talagang tumutulong na hindi na niya kailangang ibalita yung kanyang ginagawa. Doon ako napapabilib talaga kay Viancy. Yan po ang main reason nang matutunan, nang makita ni Viance na hindi talaga madali ang trabaho na ginagampanan ni Edo. Siya ay hindi lang nakafocus sa kanyang love team. Siya din ay kusang tumutulong sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong. So, how do you feel ba, ikaw, Viance? Sumasama ka na sa scout, no? Hindi na natin makakaligtaan yan. Anong nararamdaman mo sa tuwing kasama mo si Edo? Masaya, syempre. Oo, bukod sa masaya, dahil. Bukod sa masaya, may natutunan ka ba sa bawat kilos na pinapakita niya sa iyo? Syempre. So, sa pagsa-scout, ano ang hindi mo makakalimutan? Anong hindi mo makakalimutan? Ano yung naging aral mo habang kasama kanya sa pagsa-scout? Hindi madaling yung ganyan pera, yung ganyan. Tapos, tawag dyan. Pwede kang sumigaw, Day. Okay, ano pa? Tsaka parang, naano ko yung sa buhay namin. Pag ganyan na kakasama ko sa pag-scout na hindi lang kami yung gano'n, yung buhay pa dati. Totoo yun. Marami pang Nangangailangan ng tulong. Yung totoo. Kasi nga, ikaw ay Totoo yan. galing din doon. No? Yung buhay mo ay parang, na-flashback mo ba? Sa tuwing na-flashback mo yung nakaraan mo, yung buhay mo dati, ikaw ba yung nasasaktan? mas maganda din natin yung simula ka sa Again, sabihin mo, nang sa ganun marinig nila, sige. Maganda ate din yung yung nagsimula ka sa ganun. Sa mahirap. Well, case to case basis siguro, hindi, kasi binanggit lang na mas maganda kung nagsimula ka sa mahirap. Well, tama naman yun. Kasi pag nag-umpisa ka sa mahirap, along the way na nagpapa-asenso ka or ma-asenso ka, marami ka ng dinaanan nun na pagbabago sa buhay mo. So, mas malawak na yung pangunawa mo. So, pagka may nakita kang iba, mas madali mo na silang maintindihan. Parang din yan guys Parang sa isang trabaho, pagpasok mo sa isang kumpanya, pagka kaagad-agad, dahil malakas ka, naging manager ka na kaagad na hindi ka man lang dumaan sa mas mababang ranggo,
paano may mamanage yung kumpanya kung hindi mo naman naiintindihan kung anong ginagawa ng mga subordinates mo. So, okay naman yung sinabi ni Biancy na maganda talaga, dumaan ka sa sa mababa. And then papunta na, umaangat na yung buhay. Ilan lang sa kanila, no? Kadalasan kasi paglaki sa yaman, ay hindi nila mostly naiintindihan yung buhay ng mga taong naghihirap, di ba? So, yun din. Halos parehas lang din yung sinabi ni Ma'am Charlotte dun sa sinabi ko regarding sa work, no? Na bigla kang manager. Paano mo maintindihan yung mga mas nakakababa ng ranggo sa'yo? So, pareho lang yan. Unlike kay Beyonce, talagang kusa siyang tumutulong. Ito yung sinasabi ng mama mo, kung narinig Yan. mo sa interview, kung napapanood man. Sabi ng mama mo, gusto ng mama mo talaga na paglaki mo, pag may income ka na, itulong mo din sa iba. Kasi doon ka man nakilala. Na tinulungan ka ng Team Kalinga. Oo, palagi niya sinasabi sa'yo, di ba? So, anong naramdaman mo? Yun yung wish ng mama mo para sa'yo. Hindi ate, parang ko na din dati yan. Yun ang goal mo. Bakit ba? Yun na nga, yun na nga yung sinabi natin kanina, na si Biancy, hindi pa man siya masyado nakakalayo sa pag-angat sa kanyang buhay, ay talagang tumutulong na. Kasi parang yung magulang din niya, na naikwento minsan ng mama nga niya nung last interview. First interview pala ni Ma'am Charlotte sa mama ni Biancy na may mga nagpapaampun sa kanila dati. At talagang welcome na welcome. So, ang pamilya ni Biancy talagang bine-bless din kasi may puso din sila mismong sila ay may pusong paglingap din. Kaya bine-bless din sila, binabalik ni Lord kung ano man yung mga itinutulong nila sa iba ng bukal sa kanilang kalooban. Yan. Wala pa ako sa kalingap na gano'n na. Parang Yun. isip ko gano'n na yung isip. So, very nice, no? Ngayon lang natin naalaman, hindi pa siya nakilala ng Kalingap, hindi pa siya naging party ng Kalingap. Ganun na talaga yung mindset niya, ang tumulong. Kasi yan That's it. sabi ng mama mo. Alam ko ating marami din yan. Maraming naghihirap talaga. Totoo yan. Totoo yan. Ang dami talaga. Nice. Ang daming paraan para tumulong. Hindi lang pinansyal. Totoo yan. Totoo yan. Tulungan niyo ako, ha? Tulungan niyo ako. Hindi man pinansyal yung utak ko ay latagaw na. Charot lang. So, ang ganda ng mensahe ni Beyonce. Alam mo ba, Beyonce, napahanga ako kasi nga sa mura mong edad ay ganun ka na mag-isip. Saan ka mahumuhugot ng Saan ka humuhugot ng inspirasyon? Sino ang mga taong nasa likod nito para ganyan ka mag-isip? Sino ang naging lakas mo? Sila, lolo, lagan. Buhay pa ba yung mga grandparents Hindi mo? na. So yun yung aral na natutunan mo sa kanila. Kasi hindi din nila naranasan yung ganito yung mga nararanasan namin ngayon. Ano ba naging buhay ng lolo't lola mo dati? So, lang, sa mundo. Yung, kahit ngayon sa, bagati, yung Jollibee, ganyan, hindi nila yung sa pag-Jollibee, ganun? magkain. Grabe guys, no? Talagang mahirap. So yun yung rason kung bakit nabigyan ka ng inspirasyon na tumulong sa mga taong nangangailangan. Ngayon na alam ko na kung bakit every pa-feeding program, Jollibee pa talaga yung binibigay niya. Connected? Jollibee! Kasi may pinanghuhugutan si Beyonce. Ito ay hindi ni kailanman, hindi natikman ng kanyang lolo't lola. So sa pamamagitan nito, sa pagtulong niya, sa pagbibigay niya ng pagkain sa kapwa niya, ay parang ito na yung way na, ay at least, hindi man yung lolo't lola ko, at least naipadama niya yung pagmamahal niya sa kapwa niya. Tama ba? Tsaka sa mga anan din namin. Kaya, ganun. Nasalaysay nga ng mama mo. Nung Sobrang na-interview dami ko ng talaga siya. Yun. Sobra. And yun, isang malaking factor kung bakit naging naging mabuting tao si Biancy po, dahil lumaki siya sa isang pamilya na nakikita niya. Ganito kasi yan, nangyayari guys kung ano yung nakikita ng isang bata, yung environment or sabihin na natin sa loob lang ng pamilya, kung ano yung nakikita niya, yun din yung kanyang 99.9% magagaya niya yan ma-adapt niya kung ano yung palagi niyang nakikita. So, malaking epekto po yun. Nakikita niya tumutulong yung magulang niya. So, yan. Nagkaroon din siya ng ganyang kaisipan. Yun, good na good talaga. Ngayon ba
ikay masaya na sa buhay mo ngayon? Siyempre po. Ay, oo Ramdam mo naman. bang sikat ka na? Palagi ko tong tinatanong sa kanya off-cam. Viancy, ramdam mo bang sikat ka na? Anong sagot mo? Tumingin ka dito kasi gusto nilang makita yung kagandahan mo. So, sagutin mo, ramdam mo ba na ikay sikat na? Medyo po. Medyo. Mhm. Medyo daw, nararamdaman daw ni Viancy na medyo sikat na siya. Well, guys, totoong sikat na siya. Nakikita naman natin yan. And siguro pag sinabi niyang hindi, ay may kasamang hypocrisy. So, buti na lang sinabi niya na medyo nararamdaman na niya. At kahit pa nga sabihin niya na ramdam niya, ay maniniwala pa rin ako eh. Kasi totoo naman kasi yon. Ang hindi ko lang siguro matatanggap, pag ang isinagot niya ay hindi. Nako, wala ka ng pakiramdam nun pagka ganon. So, thumbs up kay Viancy sa kanyang sinabi na nararamdaman niya na sikat na siya. Which is yun naman kasi yung totoo. Di ba guys? Kasi minsan may na, ano na po sa akin, ganun. Napapicture. Ano palagi nilang mensahe sa'yo? Anong mensahe yung palagi mong natatanggap sa kanila? Bukod sa maganda ka. Ano daw po, wag daw po magbabago. Ganun. Mhm. Tama. So, ang isang Viancy ba, palaging sinasabi ng lahat, huwag kang magbago, stay humble, keep loving your family. Ang isang Viancy ba ay magbabago ba talaga? Huwag kang kumanya. Parang okay, anong sagot mo dyan? Siguro hindi ate. Hindi. Kung Kung ano may na- pagbabago man, Positive. ito'y sa kabutihan. Yes. Yan dapat. Okay, yun po yun, no? So, hindi naman, wala tayong kinukumpara, pero ang sarap pakinggan na si Viancy ay stay humble. Bakit ayaw mo magbago, Correct. Viancy? Bakit ayaw mo magbago? Wala, yun ako ate. Ayoko na. Yan. Kung ano. Grabe yung question ni Ma'am Charlotte na yun, no? Bakit ayaw mong magbago, fiancé? Mahirap na pong baguhin kapag kayo na yung nakalakihan niya. Mahirap nang baguhin pa na yung kabutihan gagawing masama. Yun. Nakalakihan na ni Viancy po maging mabuti. Kaya hindi na, mahirap nang mawala yun. Pero lang kapag nagkaroon siya ng malupit na impluensya, paano nga naman magkakaroon ng malupit na impluensya na para maging masama si Viancy? Nasa tamang landas naman po siya. Nasa kalingap. Puro kagandahan naman po yung ginagawa ng kalingap. So, imposible talaga na magbabago siya or magiging masama siya. Kaya, stay lang siya sa ganyan. Nakagisnan mo. Yan. So, maraming salamat mga kalingap. Yan na yung Sabi ni sinabi ko Viancy, kanina, ayaw guys. niyang magbago kasi kontento na siya kung anong meron siya, masaya na siya. At kung may pagbabago man, ito'y sa kabutihan. Ngayon dadako Yes. kay Edo. Yung pagbabagong sinasabi nila. Yes. Ikaw, Edo, ramdam mo ba na ikay sikat na? Hindi lang sa Team Kalingap, okay? Sakto lang. Hindi masyado. Dito sa Yan. akin, parang wala lang ako. Normal lang ako dito, parang sa ating area. Hindi ko man parang hindi ko man iniisip na sikat na ako talaga. Hindi tulad sa Cebu noon, Oo. ingay-ingay nila ay. Parang lang, normal na tao. So, okay yun sa akin. Anong Hindi ko pipiliin masyadong mo? Ang maging sikat or normal lang? Dati, parang gusto ko gaya nito, pero habang tumatagal na lang yung yung programa at magiging mas kilala. Parang mas lalong nawawala yung aking parang pagiging normal na Ay, ganun? naging normal na parang ang civil na tao, parang pangit din minsan sa sarili ko na walang privacy, walang lahat. Ang hirap din. Ikaw ba ay napre-pressure sa... Hindi man Kung nape-pressure. Nape-pressure hindi man nape-pressure pero na-stress lang. Minsan nakakaramdam ng pagod sa lahat. Siyempre, kailangan lagi kang naka-on point. Lagi ang sarili mo. Dapat lagi kang naka-ready sa lahat ng mga Yun lang, makikita no? mo. Hindi ka pwede magkamali sa lahat ng gagawin mo. Yun po yung kaakibat talaga ng pagka kilalang kilala ka na or sikat ka na. Hindi ka na pwedeng, hanggat maaari, hindi ka na pwedeng makitaan ng negative. Kasi binabantayan ka na ng mga maraming mata. Una-una na nagbabantay sa iyo dyan, mga medyo may inggit or yung mga tao na gustong-gusto nilang maging ikaw, kagaya mo, kaya lang hindi nila magawa. Kaya may sinasabing, how to be you. Hindi nila magawa yun, kaya nagtuturn na galit or inggit po yun. So yun po yun. Maraming expectation ng ibang tao sa'yo. Yun ang mahirap. Real talk yan. Totoo Oo, talaga totoo yun. yan. Lalo na ang
dami ng taong tumitingala sa inyo, Yes. no? Naging inspirasyon din kayo sa lahat. Huwag niyo pong kalimutan, mga kalingap, they need privacy. At tao Of din po course. sila. Kung minsan paglalabas po sila, they want to enjoy talaga yung time nila, yung sila lang, Yes. no? Kaya kung minsan, careful din tayo. For example, nakikita niyo si Viance at si Edo magkasama, huwag na tayo maging paparazzi dyan. Real talk tayo, no? Kasi nga, tao lang sila, nahihirapan din, napapagod, and they need time. And I'm sure ang sinasabihan ni Ma'am Charlotte dito is yung mga, kasi yung mga sinabi niya na paparazzi, yung mga, may mga sikreto po na pagkuha ng camera. So alam niyo na yung ibig sabihin nun. Kasi kung ordinary lang naman na citizen, kunwari nakita sila sa labas, first time nila makita, hindi po maiiwasan yun guys na lalapit sa kanila. Pero ang alam kong pinatutungkulan ni Ma'am Charlotte dito is yung mga dati nang nakakakilala sa kanila or nasa circle ng kalingap siguro. Kasi paparazzi po yung binanggit. Relax talaga. Gusto nila sila ng dalawa mag-focus sa isa't isa, mag-enjoy. Kasi hindi talaga nakakaligtaan, lalo na habang tumatagal, sila po ay sumisikat na. So, kung nakita nyo man sila na kumakain sa labas, bigyan nyo po sila ng privacy. Kung gusto nyo magpa-picture, pwede kayong magtanong muna, mag-ask ng permission. Huwag yung paano ba? Di ba? Tama ba? Yun ba yung gusto mo? Ako naman, may ano na, may Privacy lang. may area na na pwedeng ganun ba? Oo, tama. Actually guys, hindi ko alam kung tumugma yung sinabi ko kanina, ano? Pero yung sinasabi naman nila ngayon is yung, kunwari, mga fans, yan, na hindi naman, sabihin na natin first time, makita mo sila. Paano mo, yun lang yung pagkakataon na, yun lang yung pagkakataon na nakita mo sila. Mahirap po talagang yun, no? Mahirap po talagang i-control yung bagay na yun. Ang dapat kinokontrol dyan is yung mga laging nakabuntot. Kumbaga, laging nakabuntot para kumuha ng video or picture sa kanila para may maibalita. Yun ang dapat i-control. Hindi yung mga first timer lang. Kunwari, napunta sila sa isang sikat na kainan or food chain. Tapos ako naman, ay gustong-gusto ko silang makita. Hindi ko maiwasan talaga na lalapit ako sa kanila kasi yun lang yung alam ko na pagkakataon na malalapitan ko sila. So magpapapicture ako. Pero yun po yung aking sariling version or interpretation. Kung saan yung meet and greet, dun lang. Pag may event, dun lang. But pag normal days lang, gusto nilang maging normal na tao din. Kasi sila'y napapagod at may mga iniintindi ding mga problema. So ayun, Edu, anong masasabi mo sa mga taong, if I'm not mistaken talaga, yung love team nyo ay talagang super boom talaga ay. Grabe, hindi naman. Yeah, para sa Sakto lang, akin, ang sa iba. sikat-sikat nyo. And by the way, before I forgot, no, gusto ko magpasalamat mismo sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa inyo, no, dahil yung mga fans, subscribers, and even yung mga sponsors nyo ay nag-subscribe talaga sa aking YouTube channel. Ayun, sana ako doon. Ang laki, lalo na ikaw lang ang nag-hit ng 50,000 views. Yung Okay. interview, oo, tama, walang pakeme-keme yan. Yung interview ko sa'yo, umabot ng 50,000 views sa aking channel. Congratulations. Yan ba talaga ang EDSI guys? Kahit sino sa kanila ang interviewin ni talagang pumapatok eh. So yun, kaya thankful si Ma'am Charlotte. Edo, thank you very much for that. And kay Viance, umabot ng 100 Wow. views sa YouTube ni channel ni Kuya Val. And best po ito guys, itong nire-reactionan natin ngayon is hindi po ito channel ni ni Ma'am Charlotte, kundi channel po ito ni Kuya Val. Ito po. It means po talaga, minahal kayo ng masa. So ano Yes. masasabi niyo sa mga taong ginawa kanyong inspirasyon? Edo? Salamat po dahil sa inyong suporta sa amin. Tinangkilik niyo is ayan, nabuo itong sama na to. Kasi kung wala naman po kayo, wala namang EDC eh. Ayan. At yan di ko alam kung paano magpasalamat talaga sa inyo kasi ako okay lang ako eh kung sa sarili ko, pero si Beyonce po Laking tulong mo malaking talaga. tulong sa kanyang Yes. sa kanyang family yung naging samahan is Tama. thank you so much po. At syempre nagkaroon ako ng maganda isang mabuting kaibigan at Maganda. ewan kung ano pa.
Grabe. Kung may slide na naman din ako dito. Sayang. Thank you so much po talaga sa inyo lahat. Siyempre kay Kalinga Prab dahil binigyan ng chance ito na to. Ang yung Yun. founder nyo, Oo, grabe kasama ka kay Kuya Val. supportive. Napaka Founder at saka yung naka-scout, Yes. si Dr. Love. Ang galing talaga. Umusbong po yung love team nila dahil po sa mga taong nasa likod nito. Katulad ni Kuya Val Santos Matubang, Dr. Love, Kalinga Prab. Sila po yun, no, yung mga taong umalalay talaga sa kanila. And then, of course, sa kanilang dalawa, hindi talaga mag-work ang lahat ng ito. Wala tayong susubaybayan, hindi tayo Yun po ay nangyari dahil sa team effort from founder to the actors and actresses. So yan. kiligin. Walang magbibigay inspirasyon. Kung hindi din po dahil sa pagtatrabaho nila, sa mga efforts Tama. na binigay nila, Yan. at sa pagmamahal nila sa isa't isa. Yes. Ayun, no? Yes, very good. Oo, totoo yan. Maraming Kaya salamat. hindi lahat ng taon din parang tinatangkilik. Siyempre, kailangan hindi lang isang tumatrabaho. Oo, totoo yan. Totoo. Team. Mahirap Yeah. i-build ang chemistry. Napakahirap. Napakahirap din, no? Pag isang tao lang yung nag-e-effort. Yun nga yung sinabi ko kanina, guys, no? Kailangan talaga gumagalaw lahat at may ginagampanan lahat. Yun yung tinawag ko kanina pa na team effort talaga para maging successful yung isang bagay. Kagaya ng EDC, ganyan. Taong nag-e-effort, masasaktan din yan. Kasi nga, hindi reciprocate ng love. Pero, pag kayong dalawa talaga ay nagsama, isa yung paninindigan nyo, yung principles in life, talagang uusbong yan. Chuk! Hindi lang sila, Miss Charlotte. Kasama dyan, yung naka-scout, na walang iba kundi si Dr. Lab, kasama si Director Rab, and kasama si Founder Kuya Val Santos Matubang. Ang mga actors and actress, sila lang yung nag-execute mismo kung ano yung naging idea or pinag-usapan ni na director, ni na founder, or sabihin na natin kay director lang. Malaking bagay yung mga gumaganap. And, pero kung walang effort, yung mga mas nasa itaas, hindi mangyayari ito. At ito po yung nakikita natin sa EDC. So, congratulations. Ang saya, umabot kayo ng 1 taon. Ngayon, ano sa Yes! Ayan na, ayan na. Tulog mo na. Hintay tayo bibigyan natin sila ng 5 seconds. Ayan na, ayan na. Kayo ba ay friendship? Situationship? Road to forever? Ayan. Road to the moon? To the Ano ba talaga? Siguro. Yes. Grabe, tumingin pa kay Biancy muna. Okay. Ano kaya ang status niyong isa? Are you in the process? Huwag na natin sabihin process of knowing each other. 1 taon na yan ay. Correct. Process in each other pa hanggang ngayon 1 taon na. Ano to? Is it more than friendship na nga ba ang EDC? Hindi ko kayo pinipilit ha. Tingin Nasa talaga si inyo na Edu. yan. Ito po ay tayo, sa interview ko kasi gusto ko talaga yung parang iparamdam niyo yung katotohanan. Tama. Kasi in my case, when I interview someone, I always give talaga yung truthful answer. Yung totoo talaga. Now, if you do want to share it, if hindi nyo mamasamain dalawa, I want to know. Kasi nga, umabot na tayo ng 1 taon eh. Anong status ng EDC? Ano ba? Yeah. Ikaw, Edu, Best dito friends tayo. or more than best friends? Best friends na, that means more than friendship. Lumago na talaga yung samahan. Am I right? May narinig ako na more than best friends. So, kahit ulit-ulitin nyo, may sinabi si Kalinga Pedro. Go na. Parang kung sa flower pa, kung sa ganito na. Tama ba? Am I Buka. Yes, okay. More than best friend. Yan. Kakawin natin po. Ano ba nga ba ibig sabihin pag sinabing more than best friend? Ano ba kasunod doon, guys? More than, nabibingin ako, 2% na lang ako, bilis-bilisan niyo. Anong sinabi? Okay, more than best friend? Yes. Yeah, si Viance. Status. Ibulong mo? Ibubulong mo sa akin? Ibubulong mo? Okay. Dahil si Viance menor de edad pa, Yan. na magsiwalat. So yung Tama, po, tama. natanggap po natin yung I don't want to pressure Viance kasi nga yung focus Isa lang ang kailangan natin tandaan.
Kung ano man po ang meron sila, walang aminan. Yan. Talaga ay pag-aaral. But I'm glad na pinaunlakan nila yung interview natin. So mga kalingap, kung nabitin man kayo, pasensya na ha. Ito ay mahaba na talaga. Ito lang talaga makakayanan Correct. natin. It's our time na talaga to celebrate their first anniversary. So we will just end here. Word of the day muna. Ano yung word of the night, day? Word of the night? Word. Just one word. How do you describe yung event today? Memorable. Memorable. Ikaw? Mhm. Just one word. Wala pa nga eh. Just one word lang yung expectation mo. Ang expectation ko, Yeah. One word lang. Happy. Sa akin naman, fantastic. So yun guys, no? Grabe. Ang dami po nating nalaman na kumpirmasyon ngayon sa interview ni Ma'am Charlotte na ito. And guys, ang ano ko dito is lahat po ng mga sinabi ko dito, lahat po ng narinig ninyo ay sarili ko lang pong opinion. Bilang isang reactor, kailangan kong mag-react sa kung ano man po yung pinag-uusapan nila. Hindi po pwede na puro na lang tayo sasang-ayon. Kumbaga kailangan din natin mag-share ng ating opinion. So yan guys, hindi ko sila kinukontra. Nagbibigay lang po ako ng sarili kong opinion. And kayo rin guys, if ever po na may opinion po kayo, comment down. So yan po. At maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa akin dito sa video na ito. And God bless po sa lahat. Merry Christmas, advance Happy New Year. And kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So bye-bye po muna. Pansamantala. Bye-bye.